Alright guys, so good afternoon sa inyo lahat. Yan, J Motors TV. Nandito tayo ngayon sa Bristol Motorcycle Imos. Yan, para i-check tong kanilang bagong unit. So kahapon kasi wala pa tayong hawak na specs, kaya hindi pa natin ito may post. So ngayon, eto, binigyan na tayo ng specification ng motor na to. So distributed by Bristol. So Sontes. Yan. So ito yung bagong labas o ila-launch pa lang na unit ng Bristol. So papakita ko muna sa inyo yung physical appearance niya. So kung makikita nyo, para sa akin, no, so ang kulay na ito is parang color combination ng mga Yamaha unit, no, kasi naka glossy na blue. Ayan. Then yung kanyang kulay is etong matte silver. Okay, so isa-isayin natin yung kanyang physical appearance. So mamaya na natin sasabihin sa inyo yung specification. So since meron naman tayong hawak dito. Okay, so marami tayong unit na to, meron pa rito. Ayan, so unahin muna natin to. Okay, so para dito sa harapan, so makikita natin ito. Tingin ko rito, no, inspired to para sa motor ng big bike na Suzuki. Ito kasi ganito yung mga mga big bike na Suzuki na headlight, yung ganyan. Okay, tapos dito kung titingnan nyo, yan, di ba, ito yung kanyang daytime running light. So mamaya bubuksan natin yan. Then dito may ilaw pa yan dito, mamaya bubuksan din natin. Then nandito yung kanyang busina. Okay, so kung makikita nyo yung kanyang mga design, no, so ibang iba yung design niya, parang robot na yung dating. So dito meron tayo rito sticker na Sontes. Yan, daytime running light. Then yan, meron tayong kulay blue rito na combination. Then yung kanyang telescopic fork, no, so meron tayong standard telescopic fork pero sobrang laki. Okay, then meron tayo ditong reflector. Then meron tayo ritong yun sa kanyang tapalodo, no, dalawa yung kulay combination. Yan, meron tayong matte black. Then and dito meron tayong yan, yung kanyang silver. Then may ABS na nakalagay dito. Okay, so itong gulong, yung na to guys, no, may traction control to, naka ABS to. Then naka tubeless. Yan, so nag-lock siya, no, pag gano'n natin. Okay, so ang size ng gulong, no, 120 70 by 15. So naka U1 siya na caliper. Yan, so ito yung bagong labas, no, so napaka-forma. Okay, napakaganda. So mamaya pailawin natin yan para makita nyo yung ilaw nyan. Okay, so dito, check natin dito. Dito yung kanyang turning signal. Yan, dalawa. Dito tayo banda sa likod. So dito naman sa likodan, yan, naka dual suspension siya pero hindi siya dibaso. Yun nga lang, adjustable ba? Parang hindi naman siya adjustable. Hindi siya adjustable. Then yan, ganun pa rin yung gulong niya, no. Ganda talaga ng gulay. CS13. So 140 70 by 14. Then meron tayong mudguard dito. So ito yung kanyang CBT. Very common naman to para sa mga 400cc. Simple lang talaga yung mga design, no. Ayan, tapos pagdating dito sa likod, ito yung kanyang tail light. Yan. Okay, so mamaya pailawin din natin yan. Turning signal. Then dito may ilaw pa yan dito. Then naka disc brake din tayo dyan. Syempre, naka ABS yan. Tapos ito yung kanyang tambucho. Ayan, so ang laki ng tambucho. So bagay na bagay talaga sa motor na since ito ay 400cc. So meron tayong decal dito, sticker na 400M. Okay, yan. Dito naman, ito ready for top box to. Ayan, meron yan. Ayan, para dyan top box yan. Ayan. Then yung kanyang upuan, yung kanyang grab bar na glossy black. Ayan. So pailawin natin, check natin. So kung bubuksan nyo to guys, pindutin nyo lang to, long press nyo lang, one press. Ayan, pag narinig yung click, kaya makikita nyo mag-o-open na yan. Ayan, yung kanyang funnel Sontes. So, laki, oh.
Ganda ng panel niya. So halos lahat ng detalye na pwede mo makita sa motor, so nandiyan dyan na lahat. Okay, so nandito yung mga button yan. So may hazard dyan. So passing light, then busina, then yun dito yung mga sa traction control niya. Then dito may eco mode tsaka sports mode. Yan. So explain naman niya sa inyo pagka nilabas nyo na tong unit na to. So tapos dito meron nakalagay na maliit na zone test yan, no? Then adjustable yung kanyang lever. Ganda, no? Pati ito. Yan, kung makikita nyo, yan, no, may nakalagay dyan. Okay. Tapos dito may nakalagay din. Yan. Tapos dito yung yan, yung kanyang charging port. Kita ba? Yung kanyang charger. Yan, kitang kita yung kanyang charger nandito. So dito sa kabila, yan. So wala kang may lalagay rito kasi sarado eh, oh. Yan, ewan mo lang kung nabubuksan pa to. Ito mukhang nabubuksan naman to eh. Ito. Yan, so tingin ko naman nabubuksan yan. Syempre hindi na maglalagay ng packet dito kung ganyan lang yan. So nabubuksan yan. Okay, tapos dito yung charger nya. Yan. So maganda rito, meron na lang kayong yung cellphone holder. Yan. Tapos yung ilaw nya, guys, ito yung ilaw nya, yung sinasabi sa inyo. Yan, yung kanyang ilaw. Okay. Yung kanyang ilaw, then dito, busina. Yan, yung kanyang busina, malakas din eh, no? Okay. Tapos dito sa likod, ayan yung kanyang tail light. Okay. So, ganda rin, you know? Yan. Tapos subukan natin pailawin. Kaso kailangan to i-start natin. May gas pa kaya to? So ayan guys, ayun yung kanyang ilaw. Ayan sa harapan. Then dito yung kanyang ilaw sa likod. Ayan. Okay. So patayin na natin. Mabilis lang kasi baka mangamoy dito sa loob ng branches. Sa branch. Okay. So ito yung bagong labas ng zone test, no? Mabilis ang review lang tayo rito guys. Kasi marami nagpapagawa. Okay. Meron naman tayong hawak ng mga specs niyan. Ayan. Okay. So mamaya i-specify natin sa inyo kung ano yung specs na itong motor na to, itong M1 400cc ng zone test. Yan. So may mga mode yan guys. Marami kasi ito eh. So i-explain naman niya sa inyo if ever na ilalabas nyo na tong unit na to. Okay. So para sa kanyang specification, yan, may hawak tayo, no? Para hindi tayo magkamali kasi bagong unit to eh. Di ba? Naka single cylinder, 4 valve, liquid cool, single overhead cam, at ito ay 400cc. Syempre naka CVT yan. Yung kanyang bore and stroke, meron tayong 79mm by 81.7 mm. Para naman sa kanyang max power, meron tayong 28.5 kilowatts at 7,500 RPM. Sa kanyang max torque, 14 Newton meter at 6,000 RPM. Meron tayong 12 liters na tank capacity. Meron tayong dimension na 2025 by 790 by 1185 mm para sa kanyang length, width, and height. So para sa wheelbase, meron tayong 1405 mm. Meron tayong curb weight na 175 kg. At meron tayong seat height na 750 mm. Okay guys, so meron tayong ground clearance na 150 mm. So para naman sa kanyang other, so dual channel ABS, so naka TFT panel tayo dyan. Meron tayong LED lights. At meron din tayong USB port. So naka TCS tayo dyan. Size ng gulong natin, no, para sa unan is 120/70 by 15. So sa panglikuran naman meron tayong 140/70 by 14. So yung kanyang front brake 280mm disc, U1 pa rin yan with 4 piston caliper. Sa kanyang likod 120mm na disc. Alright guys, so
Yan yung ilan sa mga specification ng M1 na motor. So yung guys, ito yung kanyang pinaka compartment. Yan, so makita nyo nandito rin yung battery. So hindi nyo pala to mabubuksan pagka hindi naka-on yung motor. So subukan natin nung half face Evo helmet ni Sir Mark. Ay oo, kasya nga, kasya ba? Hindi kasya. Hindi kasya ang half face helmet. So medyo maliit lang ng konti. Pero pwede na lagyan ng mga gamit niya. Syempre may hook tayo rito. Yan. Okay. So guys, ang motor pala na to is equipped din ng TPMS na tinatawag, no. Okay, so yun guys. So ang presyo ng motor na to is 328,800. So pag binili siya ng cash, meron kayong 298,800 na lang. Okay? So yun guys, available yan, no, dito sa Bristol Motorcycle, Imus, Cavite. So yun, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. J Motors TV lang yan sa inyong YouTube at Facebook account. Huwag nyo kalimutan hitang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload natin. Ride safe and peace out!